Ayan, mga kapatid. Muli, andito na naman ang inyong napakababang lingkod. Mga kapatid, maliit na nga, maliit na, mababa pa. Yan kasi ang gusto ng ating Ama, kailangan tayo, ang itingin natin sa ating sarili ay mababa. Huwag tayong magmamataas sa ating sarili. Kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay magandang lalaki, kung ikaw ay magandang babae, ang pakiramdam mo sa sarili mo, napakataas mo na. Ayaw ng ating Ama yung ganun, mga kapatid. Magpakababa tayo dahil ang pangako niya, ang nagpapakababa, siya ang aking itataas. Salamat. At ang nagpapakataas, siya ang aking ibababa. Ayan, babagsak yan ng ating Ama. Ngayon, ang uri ng pagpapakababa, mga kapatid, ay yung pagtupad sa utos ng ating Ama. Pag hindi mo tinupad ang utos ng ating Ama, nagmamataas ka. Kumukontra ka hindi mo tinutupad. Magiging suwail ka, magiging mapanghimagsik ka. Doon ka ibabagsak ng ating Ama. Yan ang mga palatandaan ng tao na nagmamataas, hindi sumusunod sa utos ng ating Ama. Ayan, at sa inyo, lahat ng mga kapatid na nanonood, at importante yung nakikinig at lalo't sigit sa lahat, ang tumutupad sa mga bagay na kanilang napakinggan. Sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama na si Isa ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya. Salamat. Ayan mga kapatid, ay palagi tayo ay nakahanda na ipaunawa sa lahat ang mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil mga kapatid, dito sa sanglibutan, hindi pinaniniwalaan ang kautusan o 10 utos. Sa ngayon, mga kapatid, datapwat ang kautusan sa huling araw ay paniniwalaan pagdating ng mga kaparusahan na nakasulat dito na para sa mga suwail. Intindihan niyo mga kapatid. Sa sanglibutan, hindi pinaniniwalaan ang kautusan o 10 utos. Kaya nga pinagbibili ng ating Panginoong si Isa o Ama, huwag kang makikipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil sila, yung taga-sanglibutan, ay hindi naniniwala sa 10 utos. 10 utos, mga kapatid. Unawaan niyong mabuti ang binabanggit ng Espiritu Santo sa inyo, mga kapatid. Dahil itong salita, naririnig ninyo mula sa bibig ko ay hindi sa akin. Yun ay sa ating Ama na nagsugo sa akin sa harap ninyo. Salamat. Unawain niyong mabuti. Kung hindi niyo maunawa, manalangin kayo sa Ama na ipaunawa niya sa inyo ang mga salitang ito na naririnig nyo, na lumalabas sa bibig ko at ito'y mula sa ating Ama. Inuulit ko mga kapatid. Para sabi ng ating Ama, dahil ang kaparusahan andito na sa lupa. Nagmula pa yan 2017 mga kapatid. Ayun, ilang taon na. Ilang taon na na gumagapang ang parusa ng ating Ama sa sanglibutan. 5. Ayan. Nagsimula 2017, sinabi ko sa lahat, may salot na darating sa tao.
wala naniniwala. At hindi kasi lumalabas sa social media, wala pa kaming cellphone kasi nung mga kapatid. Dito lang sa aming barangay, sinabi ko, pinagtatawanan tayo. Pero kung sila ay marunong dahil mga may kaya sa buhay na yung nakarinig, may mga cellphone sila, dapat ikinalat nila sa social media yon dahil silang may cellphone eh. Ako wala eh. Dapat yung taong ito nagsasabi na magkakaroon daw ng salot. Dapat kahit pinagtawanan sana ito mga sinasabi ko noon, kinalat din sana nila. Magkakaroon ng piste ng tao, yung binabanggit ko pa, sa halot piste ng tao, pinagtatawanan tayo doon, 2017 mga kapatid. At yun, ipinaniwalaan at hindi nga naman biglang lumabas yung salot dahil lumabas yung salot ay 2019. Diba? Yun yung COVID-19 o ilang taon? 17, 18, 19. Diba? Parang 2 o 3 taon, diba? Bago lumabas. At least nangyari. At hanggang ngayon, nandito pa rin mga kapatid. Nag-iipon lang yun ng lakas. Kala ng nawala ng salot. Yung salot niyan mga kapatid, hindi yan hihinto. Sinasay ko sa lahat. Dahil ang ating Ama hindi sinungaling. Makinig kayong mabuti dito sa pasimula at subaybayan nyo hanggang sa matapos. Malalaman nyo mga kapatid. Dahil nabanggit ko nga na ang ating Ama na hindi pinaniniwalaan ng tao dahil hindi sumusunod ang mga tao sa 10 utos eh. May mga relihiyon dyan na dadalawa na daw yung utos at meron din silang ibang kautusan. Diba? Pero pakinggan yung mabuti ang nakasulat. Hindi nakikilala, mismo ang Panginoon na nagsabi na hindi sila nakikilala ng sanglibutan. Andun sa Juan 17:21 hanggang 26, mga kapatid, ating basahin. Buklatin natin sa aklat ni Juan, 17:26, 21 hanggang 26. 17:21 ng Juan. 21 hanggang 26. Ayan, binabasa na natin ito noon. Kaya lang pinapaalala mga kapatid. Dahil ito kasing talata na ito, napakahaba. Ito yung panalangin ng ating Panginoong si Isa. Ngayon, basahin natin. Tinano, ang ating Panginoong si Isa mismo nagsasabi na ang Ama ay hindi kilala ng sanglibutan. Ayan. Juan, anong pagkabanggit? 21 hanggang 26. 17:21 hanggang 26. Ayan, basahin natin mga kapatid. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhati ang sa akin ibinigay mo ay ibinibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong iniibig na gaya ko na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kung saan ako naruroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong iniibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal,
hindi ka nakikilala ng sanglibutan. Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Medyo huminto tayo dito mga kapatid sa 25. Ito yung binanggit natin kanina, na ang ating Ama ay hindi kilala ng Sanglibutan. sanglibutan, mga kapatid. Para wala akong kasama dito. Parang hindi pa kumakain yung mga nakikinig dito sa harap natin, mga kapatid. Walang yung parang energy. Parang pag ikaw kasi ay inspirado ka sa mga napapanood mo, malakas ang katawan mo. Yung inspirasyon mo dahil tutok ka nga eh. Kaya halos lahat ng mga hibla ng mga mensahe nasa kanya yan eh. Kaya parang may mga salita na parang tanong at direktahang tanong talaga na nag-aantay ng sagot ay walang sumasagot. Diba? Ang amang banal hindi nakikilala ng Sanglibutan. ayun, very good. Mga kapatid, hindi kilala ng sanglibutan ng ating Ama. Yung mismong anak ang nagsabi, ay yung anak ay nagmula sa Ama. Ano? Ngunit nakikilala kita. Ayun, nakikilala kita. Yan ang ating Panginoong si Isa. Dahil siya nga ay mula sa Ama eh. At nakikilala ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. Sino sinasabi mga kapatid na nakakakilala rin sa Ama? May binanggit dito ang ating Panginoong si Isa na ikaw ang nagsugo sa akin. Nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Yung sinugo ng ating Ama, ng ating Panginoong si Isa, ay ipinakilala sa mga sinasabi ng ating Panginoon na si Isa ang pangalan ng Ama. Kaya yung kinakausap at katabi nitong ating Panginoong si Isa ay yung mga nakakakilala rin sa Ama. Siya nawa. At malinaw, ang nakakakilala sa Ama, yun yung nakakakilala at bumabanggit ng bagong pangalan ng ating Panginoong si Isa. Dahil sinabi niya nga kanina doon sa 22, ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ito nyo mga kapatid. Diba? Kalaki ng clue. Gaya naman natin na iisa. Kaya sinabi niya dun sa Juan 10:30 ba yun? Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Siya ng aking Panginoong si Isa. Kaya isa o Ama, yan. Yung isa o Ama, yan ay iisa. Kita nyo mga kapatid, kung kayo talagang Pilipino, alam mong ibig sabihin nito. Isa o Ama ay iisa. Katulad yan ng mga bagay na may dalawang pangalan. Pero iisa. Katulad ko rin, mayroon akong talagang pangalan at mayroon akong nickname. Lauro at Larry ay iisa. Di ba? Siya nawa. Lalo na't junior o kaya ay senior. Yun lang ang pinagkaiba nun. May senior at may junior. Kaya malalaman mo doon kung sino yung Ama at ang anak. Pag sinabing sinugo, yan ay mula sa Ama. Pag sinabing nagsugo, yan ang Ama. Alam niyo mga kapatid. At ito nga,
alam natin kung sino nakakilala yung mga pinagpahayagan ng ating Panginoong si Isa ng pangalan, yung bagong pangalan ng Ama. Isa o Ama. Ayan, nag-iisa. Direktahan na yan. Isa o Ama. Huwag kayong mag-alinlangan dito mga kapatid. Dahil ang nag-aalinlangan dito, nag-aalinlangan din mabuhay. Pero pag di ka nag-aalinlangan dito, tuloy-tuloy ang iyong buhay, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Ito, yung kasing mga kasuwailan, ayun, yun yung dumaranas ng mga kaparusahan dahil nga sa hindi pagtupad, dahil hindi kilala nga ng sanglibutan. At ngayon, pag dumating na yung mga parusa, saka lang malalaman na sa pamamagitan nga ng ginawa ng tao ay yun ang iparurusa ng ating Ama. Yan, may kaparusahan sa paggawa ng Diyos-Diyosan. O yun yung pambansang kasalanan yan, mga kapatid. Ha? Kagaya din ito kasi nung pagsuway ni Paraon nung sinugo ng ating Panginoong si Isao Ama, si Moises, si Paraon ang pinagsabihan para huwag silang bigyan ng salot at yung mga sakit, yung mga sari-saring mga kapahamakan. Yun ay bago dumating kay Haring Paraon ay binanggit muna ng ni Moises, dahil si Moises sinugo ng ating Ama para kausapin si Paraon, dahil itong si Paraon, mga kapatid, nung unang panahon, iyan ay napakayamang hari, si Haring Paraon. Tama, hindi ako kakamali. Ayan. At yung mga manggagawa ni Haring Paraon na hindi nagsusweldo ay sobra kung pagtrabahuhin ni Paraon. Yung kanilang pinaka sweldo sa loob ng maghapon, yung eksakto lang nakakainin nila. Yun yung kanilang sweldo sa araw-araw. Pag yung kilos mo naman ay mabagal, ay may hagupit, papaluin ka ng kung ilan. Kailangan yung kilos mo, kung paano ang itinuro sa'yo na kilos, huwag kang magbabago sa loob ng maghapon. Pag binago mo yung kilos mo, ay hahampasin ka. Diba? Wala ka nang ang sweldo, hahampasin ka pa. Yung pagkain lang, pakakainin ka lang. Yun lang pinakasweldo. Ngayon, naawa ang ating Ama dun sa mga yun, yung mga Israel, mga taga-Israel, na ginawang trabahador ni Paraon. Ayun, sabi ng ating Ama, inutusan niya si Moises na pagsabihan si Paraon na magkakaroon ng ganitong salot, salot na palaka, ayun. Pag hindi pinakawalan yung mga tauhan na siyang kinalulugdan ng ating Ama, yung mga trabahador ni Haring Paraon. Palabasin mo, pasunodin mo sa akin yung mga trabahador mo, at yan ay sa Ama, para huwag kang bigyan ng salot. Hindi naniwala si Paraon. Yan, lahat. Yan. Dumating yung salot ngayon. Tapos kung ano pa, tuwing darating yung salot, at pagkatapos, babalik na naman si Moises, sasabihin na naman, ganito na namang salot ang darating sa iyo pag hindi mo pinalaya yung iyong mga alipin. Yan, kay Paraon. Yan, paulit-ulit. Hanggang sa sinabi na ng ating Panginoon na yung panganay ng anak na ang mamamatay. Yung nag-iisang anak ni Haring Paraon. Ayun. Ay, hindi pa rin naniwala. Dahil mamatay yung anak mo pag hindi mo pinalayas o pinalaya yung iyong mga alipin, sapagkat yan ay sa Panginoon.
Hindi naniwala dahil siya mayaman ay napakarami niyang mga private doktor. Marami siyang manggagamot, hindi siya naniwala, pinabantayan sa manggagamot. Ay lahat ng panganay mamamatay, pati yung mga panganay ng hari. Yun yung utos naman. Ay hindi naniwala. Ganito ang gawin nyo, maglagay kayo ng dugo, ng baka, doon sa pintuan ng inyong bahay para huwag mamatay ang inyong mga panganay na anak na lalaki. Sila paraon lang ay hindi naglagay. Kaya halos lahat ng bahay noon ay namatay yung lahat ng panganay. At kadamay yung anak ni paraon na namatay. Hindi na kaya ng mga doktor. Ayun. Yun, napakarami ng mga kapahamakan. Tapos yung bandang huli ay pinalaya din. At nung nakalayo na yung mga Israel, nung nakalayo na, hinabol pa rin, pinahabol na paraon. At hanggang umabot doon sa dagat. Di ba? At yung dagat ngayon ay siyempre dagat nga ay malalim. Ay hindi sila makatawid. Ay, yung mga Israel na galing doon sa kaharian ni Paraon. Andiyan na yung mga tauhan ni Paraon gustong patayin yung mga Israel. Yung mga Israelita na kinuha ni Moises doon sa kaharian ni Paraon. Ang ginawa naman ni Moises, yun na nga yung tungkod na binigay sa kanya. Sabi na nga, ituro mo sa dagat, o di, natuyo yung dagat, yung gitna, nahawi. O para may dadaanan sila, para hindi sila abutin ng mga kawal. Ayan. Napakahabang kasaysayan ito mga kapatid. At ito ay taon-taon ay pinapanood natin. Yung parang ganun. Hindi ko sinasabing ganun nga, parang ganun lang mga kapatid. Pero yung kabuuan nun, ay hindi talaga ganun. Parang ganun lang. At yun ay halimbawa, mga kapatid. Yan ay nangyayari, yung kagustuhan ng ating Ama. Na malaman ng lahat ng tao kung ano ang naging katayuan ni Moises dito sa sanglibutan, mga kapatid. Kaya nabanggit natin kanina na darating ang araw ay iti paniniwalaan din kagaya ng ginawa ni Moises kay Paraon. Dahil ganun ang iniutos ng Ama kay Moises. Kaya yung ginawa ni Moises. Ayan. At ito nga, dito, sa panahong ito, kailangan ito ay mahayag sa lahat. Sabi nga nung palagi nating naririnig sa television mga kapatid, huwag kayong magpakakampante sa inyong buhay. Hindi ang kayamanan nyo, hindi ang kagandahan ng itsura nyo, hindi ang pagiging may mataas kang tungkulin, hindi yan ang makapagliligtas sa iyo mga kapatid. Ang makapagliligtas lang sa tao ay ang 10 utos, dahil yan ay mga salita ng ating Ama. Nandun yung kaligtasan. Pakinggan nyo mabuti, huwag kayong bibitaw mga kapatid. Dahil ito nga, yung mababanggit natin dun sa Exodo 11:9. Kita nyo. Ganito yung mangyayari mga kapatid. Exodo 11:9. Saan tayo? Malapit sa pasimula. Yan, nakuha nyo na. Dalawa. Exodo
11:9, kita nyo, basahin na natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hindi kayo didinggin ni Paraon upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Ehipto. Alam niyo mga kapatid, ibig sabihin nito. Ganito ang hinahanap ng ating Ama. Kung ano yung nangyari, ay nangyari na. At ang nangyari na, ay siya rin ang mangyayari pa, mga kapatid. Siya nawa. Yun ang hinahanap ng ating Ama. Kaya tandaan niyo itong binanggit na ito ng ating Panginoong si Isa kay Moises, hindi kayo diringgin ni Paraon upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Ehipto. Kaya ito mga kapatid, hindi ako didinggin ng sanglibutan upang ang hatol ng Ama sa sanglibutan ay maganap. Siya nawa. Kaya ito mga kapatid, ay ikinakalat ng Espiritu Santo itong salitang ito para pag nakarating ito sa pandinig ng aking mga tunay na kapatid, dahil ang aking tunay na kapatid ay ang sumusunod sa utos ng ating Ama. Pag narinig nila ito, lalapit siya dito at sasama sa Espiritu Santo, mga kapatid. Ang Espiritu Santo ay siya yung nag-guide o nagtuturo sa amin kung saan kami pupunta at kung saan kami daraan, mga kapatid. Siya nawa. Ito, yung kababalaghan ay dadami dahil hindi kilala ng tao ang ating Ama. Kaya ito ang binabanggit ng ating Ama. Doon sa Ecclesiastes, Kaya banggitin mga kapatid, wala kasing ngipin yung inyong lingkod lalo sa harap. Ubos na eh. Dahil sa sa paghihilot kasi mga kapatid, tama yung sinasabi nila na pag ikaw ay marunong maghilot ng mga kwan sa katawan, ay mauubos yung ngipin mo. May nag-warning na sa akin na matanda pero hindi ako naniwala. Tuloy pa rin. Nagpapagaling ako kasi may mga lagnat, mga kapatid. Ninalapit na sa akin yung gumagaling. Kaya nga lang ako, sumasakit yung katawan ko. Ito, naubos yung ngipin ko, mga kapatid. Kaya hinintuan ko ang akin lang pinapagaling ngayon ay yung naniniwala na ang ating Panginoon, ang pangalan ay si Isa. At ito, yung ating mababasa sa Ecclesiastes 3:14. Ito pa na mahanap. Ecclesiastes. Kasunod po ng kawikaan. Ayan. Ayun, basahin na natin. Kita nyo mga kapatid, yung nabanggit natin kanina kasi, ay yung nangyari noon na hindi naniwala si Paraon hanggang sa dumami ang mga kababalaghan ng ating Ama. Yung mga parusa, mga salot. Dumating kay Haring Paraon at ito ay kabuuan nito nakasulat mga kapatid. Ay hindi na natin babasahin lahat yun dahil wala kaming pangbayad sa internet mga kapatid na malaki sa haba ng oras. Ayan. Pero ito, napakadali. Pag natagpuan niyo yun, yung talatang yun, basahin nyo yan pa, simulan yun sa simula, mababasa nyo kung anong kasaysayan ni Paraon at kung ano ang katayuan ni Noe nung panahon yun, mga kapatid. Tandang mabuti. Ito, basahin natin, Ecclesiastes 3:14, 15. Yan. Basahin natin. Ang mga mata
ng pantas ay nasa kanyang ulo. Tama ba? Sa bahay po, hindi. Mali. Ay, Ikaw pasensya na. anak. Pasensya mga kapatid. Sa ako napunta. Yan yung sinasabi ko eh. Nandito kasi yung tres, nandito. Ayun, ulitin ko mga kapatid. Ito palaging nangyayari sa akin dahil para matupad yung kasulatan mga kapatid na kinalugdan ng Ama na iligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Siya nawa. Dahil ito kasi mga kapatid, hindi aral na mula sa tao. Pag aral kasi na mula sa tao, napakapino. Yan. Napakagandang pakinggan yung mga aral na mula sa tao. Pero itong aral na ito mga kapatid, parang magaspang pakinggan, pero yung laman, yan, yung laman ang napakahalaga. Siya nawa. Dahil maraming mga bagay na sa pandinig mo masama o kaya sa paningin mo ay masama, pero yung loob, yung laman, doon mo suriin mga kapatid para malaman mo kung tunay nga na maganda o mabuti yung iyong naririnig at nakikita. Mga kapatid, basahin natin. Dito tayo sa 3, 14 hanggang 15 ng Ecclesiastes. Sabi natin po sa toy, pakialaman yung pa ako. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay magiging magpakailan paman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis. At ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. Tandaan niyo, kung ano yung ginawa ng ating Ama kay Paraon noon, ganun din ang mangyayari ngayon sa sanglibutan, mga kapatid. Noon ay may isa lang kaharian eh. Dahil yun pa lang ang sikat noon eh. Ngayon ay ang dami natin kasi dami na ng buhangin sa lupa. Ay itong mga aral na ito nandito sa atin ngayon sa Pilipinas. Para sa Pilipino. Itong aral na ito. Kaya nga Tagalog mga kapatid. Maalala ko mga kapatid, may nagtuturo na ang Tagalog daw at Pilipino ay iisa. Mali yun mga kapatid. Itutumpak lang natin yon. Dahil mataas ang pinag-aralan nung nagsabi nito mga kapatid. Ang Tagalog at Pilipino ay iisa, ika niya. Mali yun mga kapatid. Bakit mali? Ganito mga kapatid. Ang Pilipino ay tao. Ang Tagalog ay salita. Siya nawa. Dahil mayroong Amerikano na mahusay magtagalog, hindi mo siya pwedeng tawaging Pilipino. At mayroong Pilipino na mahusay namang mag-English, hindi mo siya pwedeng tawaging Amerikano. Dahil yung kanyang papel, yung kanyang mga citizenship papers ay Pilipino, mga kapatid. Kaya alisin nyo sa isip nyo yung sinasabi at inaaral nila na ang Tagalog at Pilipino ay isa. Ang tunay ganito mga kapatid, kung ikaw ay Pilipino at Tagalog ka, yan, tunay kang Pilipino. Pero kung Pilipino ka, di ka marunong mag-Tagalog, ay hap-hap ka lang na Pilipino mga kapatid. Dahil ang tunay na Pilipino, Philippine language, salita ng Pilipinas ang nasa kanyang mga labi. Yun yung palatandaan o pagkakakilanlan kung ano ang bansa mo sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa bibig mo, mga kapatid. Yun ang isang napakatibay na ebidensya kung ano ang pagkatao mo, yung mga salita mo.
At ito pa mga kapatid, ito pa yung binabanggit sa Ecclesiastes, nakarugtong din ang ating binanggit doon sa 3:14-15. Doon tayo sa 1:9. Ecclesiastes pa rin mga kapatid. 1:9. Tingnan nyo mga kapatid. 1:9 ng Ecclesiastes. Ito basahin na natin. Atras lang naman tayo sa page eh. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. Tingnan nyo. At yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Siya naman. Tapat ito mga kapatid. Itong mga salitang ito. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. Kung anong naganap noong mga unang panahon, ganun pa rin ang gagawin ng ating Ama. Sa ganun ding paraan, kung nilipol ang tao noon sa pamamagitan ng tubig, lilipulin naman ngayon sa pamamagitan ng apoy, mga kapatid. Siya nawa. Noon ay sa pagkabasa, sa pagkalunod, namatay ang tao. Ngayon naman, mamatay ang tao sa pagkasunog. Yung parehas na malakas na kapangyarihan yung mga kapatid. Apoy at tubig. Yan ay mula sa ating Ama. Kita nyo? Nangyayari mga kapatid. Ang parusa ngayon, apoy at tubig at salot. Diba? Mga sakit. Ay kahit ang lakas ng ulan ay bumabanat yung apoy. May nasunog na mga bahay, mga kapatid, na balita. Sa kalakasan ng ulan, may nasunog na mga bahay at 15 yung namatay. Sa kalakasan ng ulan, kita nyo mga kapatid. Sino ba naman mag-aakala nun? Umuulan, magkakaroon ng sunog. May karamihan ng sunog sa tag-araw lang nagaganap mga kapatid. Pero para matupad yung kautusan at mga isinumpa ng ating Ama sa mga hindi sumusunod sa kanyang utos na kanyang parurusahan. Yung mga hindi sumusunod sa kanyang utos. Ngayon, dumating na nga sa atin yung utos ng ating Ama para huwag tayong maparusahan, sundin natin ang kanyang kautusan mga kapatid. Siya nawa. Pero kung nakahanda ka na maparusahan, inihanda mo na ang iyong sarili sa parusa, sa pagkasunog, o pagkasalot, bahala ka na dyan. Labas na ako sa obligasyon ko sa inyo mga kapatid. Dahil ang obligasyon ko sa sanglibutan, ipakilala ang pangalan ng ating Ama, at yung kanyang anak dahil sila ay iisa, at ang kanyang mga utos. Yun ang papel ko mga kapatid. Pag natupad nyo, biyaya, pagpapala, awa ng Ama nasa inyo, at pag na-perfect nyo, buhay ng walang hanggan. Yung buhay na nasa inyo, papahingi ng ating Ama yan. Hindi na yan pahiram, hindi na pahiram sa atin yan. Pag na-perfect natin yung kanyang utos, yan ay pahingi na. Pag sinabing pahingi, ay hindi mo na pwedeng bawiin, mga kapatid. Ipinahingi na nga sa'yo eh. Dahil ako mga kapatid, nagpapahingi din ako at hindi ako nagbabawi. Hindi ko binabawi yung pinapahingi ko. Ganun din ang ating Ama. Pag binigay ko na, sa kanya na yan. Dahil lumalabas ka na ikaw rin ay masamang tao kapag ikaw nagpapahingi tapos babawiin mo. Magpahingi ka pero yun, mayroong usapan doon, mayroon yung mga dapat kang permahan at sundin. Pag natapos mo kung ano yung mga bagay na pinahingi sa'yo, kailangan tuparin mo kung ano yung kasulatan para maging iyo yung ipinahingi sa'yo. Dahil ang buong katungkulan ng tao sumunod sa utos ng Ama para tanggapin ang buhay na walang hanggan na kanyang pinangako sa atin.
Siya nawa. Yun yung kasulatan na ibinigay sa atin ng ating Ama. Kaya nga ang tawag dito, ang banal na kasulatan. Pag banal, pag sinabing banal, ay huwag mong lalapastanganin, mga kapatid. Ay yun ang tinatawag na pamumusong. Yan. At ito pa, ilang minuto na tayo? 40. 40. Ito pa mga kapatid, ay lulukso na lang tayo para dahil doon nga, alam ko maunawaan nyo ito. Dahil nga yung nabanggit dito, yung nangyari ay siyang mangyayari at ang yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Kung ano yung mga pinag-uutos, kung ano yung unang utos, iyon pa rin dahil walang tumutupad nung una pa man. Kaya yung utos tuloy-tuloy. Kaya alipin pa rin tayo ng kautusan dahil hindi pa natin tinutupad. Pag tinupad na natin, wala na mag-uutos sa atin dahil tinutupad na nga natin eh. Ano pa tayong uutosan? Hindi na tayo alipin ng kautusan pag sinusunod na natin yung utos. Unawaan nyo. Siya nawa. Dahil ang alipin ng kautusan, inuutos-utusan. Pag hindi ka naalipin ng kautusan, hindi ka nauutusan. Kahit ikaw ay alipin, palagi kang tinuturo kung saan pupunta. Ngayon, pag alam mo na, ginagawa mo na, hindi ka naalipin ng kautusan. Alipin ka na ngayon ng Espiritu Santo. Yung Espiritu ay yung mga utos na siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Siya nawa. Ito, dahil nga sa tayo ay kailangan na magbalik loob. Sabi ng ating Ama, magbalik loob kayo at kayo aking patatawarin. Siya nawa. Ang paraan ng pagbabalik loob, mga kapatid, ay yung balik sa kanyang mga ipinag-uutos. Tandaang mabuti. At pag natandaan mo, ginagawa mo na. Katulad ng nabanggit ko, hindi ka naalipin ang kautusan. Pag ginagawa mo na. Ang kailangan lang natin gawin ngayon, makinig mabuti sa mga utos, tandaan at gawin. Dahil yun napakahalaga, yung mga utos. Dahil wala tayong magagawa kung lalayo tayo sa kautusan. Kailangan yan ay ating pakaingatang mabuti sa ating puso at isip yung utos. Dahil napakahalaga ng utos. Dito sa panahon ngayon, ipinag-utos din ng ating Ama na ito ang sabihin ko sa sanglibutan. Dapat ay tandaan dahil lahat ng nangyari ay mangyayari. Ha? Siya nawa. Ito. Yung nakasulat sa Juan 5:46-47. Juan 46:47. Ito ngayon lang natin ito mababanggit. Ito dito sa mga alagad ng Isaw Ama, alam na nila ito. Pero sa sanglibutan ngayon pa lang. Juan 5:46-47. Bisan mo yung oras. Hanggang na. 5. Kagaya nung nabanggit natin kanina mga kapatid, nung una na si Moises ay hindi pinakinggan ni Paraon. Ha? Kaya ito yung mangyayari na naman ngayon. Mangyayari na naman ito ngayon dahil dahil dito. Dahil si Moises din ang pinagdidiinan dito ng ating Panginoong si Isaw Ama na dapat tuladin at pakinggan. Ayun. Juan 5:46-47. Pakinggan yung mabuti. Inuulit ko mga kapatid. Sayang, pag hindi nyo ito pinakinggang mabuti. Para kayong nawalan ng
buong pamumuhay ninyo. Yan. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Ngunit, kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Ayun. Ay yung mga isinulat ni Moises ay 10 utos, mga kapatid. Sa tapyas nga ng bato eh. Ngayon, kung ikaw ay sumasampalataya kay Moises, ay kailangan sumampalataya tayo sa ating Panginoong si Isa. Sapagkat tungkol sa akin siya ay sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya ko sa aking mga salita? Ayun. Kung hindi maniniwala sa sulat ni Moises, ay napakalabong sumampalataya tayo sa mga salita ng ating Panginoong si Isa. Kung hindi ka naniniwala sa mga isinulat ni Moises, malabo kang magsampalataya o sumampalataya. Malabo kang makasampalataya o sumampalataya. Dahil ito nga yung nakasulat, mga kapatid. Papaano? Yan pa nga ang tanong niya. Paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Kung hindi kayo naniniwala sa sulat ni Moises, paano? Dahil sinabi niya, tungkol sa akin, siya ay sumulat. Yan. Anong question ang dapat niyong itanong dyan? Ngayon, patungkol na naman ito kay Moises. Sa Gawa 3:22-23. Ayan. Kita nyo. Kita nyo mga kapatid. Ha? Gawa 3:22-23. Ilang ulit kong binanggit na ito mga kapatid. Kaya lang yung paalala, palaging nasa akin yan. At binabahagi ko sa inyo. Mga paalala. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo na isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang niyaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Kita nyo, paalala na ito mga kapatid, na yung pagpuksa na nangyayari noon sa pamamagitan ng pagsuway ng mga tao sa ipinag-uutos ng Ama na ibinigay niya kay Moises na ibinahagi sa lahat, sa pamamagitan ng pagsuway na yun, dumating yung pagpuksa sa pamamagitan ng pagtupok ng Sodoma, Gomora, at mga salot. Yun sa pamamagitan ni Moises, mga kapatid. Kaya ito itong propeta na kagaya ni Moises, ganon din yung mangyayari mga kapatid. Mga pagsunog, mga salot, nandyan palagi. Ito inuulit ko, sinasariwa ko sa inyo upang maihanda ninyo ang inyong sarili. Pag pinaniwalaan mo ito, mapalad ka. Pero pag hindi mo ito pinaniwalaan, humanda ka na sa parusa. Ito pa mga kapatid, ang isa. Nando sa Hebreo 10:28. Patungkol din ito kay Moises, mga kapatid. Hebreo 10:28. Ito palagi ninyong naririnig sa akin, mga kapatid. Ha? Patungkol na naman ito kay Moises. Binabanggit ko ito dahil ayaw ng Ama na kahit isa ay mapahamak. Gusto ng Ama, lahat ay maligtas, kaya ko ito ginagawa, mga kapatid. Pero kung hindi kayo maniniwala sa akin, kahit anong gusto ng Ama na maligtas ang lahat, kung ang lahat naman ay ayaw maligtas,
walang magagawa ang ating Ama. Gusto ng Ama lahat maligtas. Papaano kung ang lahat ay ayaw maligtas? Dahil ito yung kaligtasan, mga kapatid. Ito, basahin natin. Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Siya nawa. Tingnan niyo mga kapatid. Ilang talata na yung binanggit natin patungkol sa mga kautusan. At huwag niyong sabihin na yung unang nabanggit na binabasa natin galing sa Exodo at galing kay Exodo, Ecclesiastes, ay huwag niyong sabihin na yun ay lumang tipan. Dahil ito mga kapatid, walang bago. Nabasa natin kanina. Walang anumang bago. Ano sa Ecclesiastes 1:9 nating nabanggit. Walang anumang bago sa ibabaw ng lupa. Diba? Nabanggit natin kanina yon. Siya nawa. Oh. Pag ang pinaniniwalaan nyo ay bagong tipan at ang pagkakilala ng lahat ay nagsimula daw ang bagong tipan sa Mateo hanggang sa Apokalipsis. Itong binasa nating tatlong ito mga kapatid, Juan 5:46-47, Gawa 3:22-23, Hebreo 10:28. Yan ay sakop ng binabanggit ninyong bagong tipan. At pag hindi kayo naniwala doon sa una kong sinabi, tapos itong pangalawa, hindi pa rin, sabi ng ating Ama, sa 2 o 3 na sinaway mo ang isang tao at hindi siya nakinig, ay itakwil mo. Lang. Itatakwil na yan ng ating Ama. Pabayaan mo na, hayaan mo na yan. Huwag mo na siya pakialaman. At diyan, ay kung abutin pa sana tayo ng oras, ito, basahin pa natin yung kaparusahan kung gusto niyo malaman kung ano magiging parusa. Ezekiel 7:1-27. Yan, yung oras na tayo. 52 minutes. Pwede pa. Ezekiel. Ayun, kung gusto niyo malaman kung ano yung kaparusahan at sino ang paparusahan, Ezekiel 7:1. O kahit di natin banggitin to. Kayo na ang bumasa mga kapatid para na makaminos kami ng konti. Kayo na lang ang buwasa. Hanapin nyo sa Biblia. Tingnan nyo kung anong pamagat. Ezekiel 7:1 hanggang sa 27. Tama ba? Oh, 27. Ano ang pamagat sa Biblia? Ang parusa sa pangbansang kasalanan ay pinagpauna. Oh, kita nyo. Ipinagpapauna ko ngayon mga kapatid sa lahat kung ano ang pambansang kasalanan at kung ano ang parusa doon mga kapatid. Ngayon, hindi natin babasahin dahil mahaba yung oras natin. Kayo na lang ang bumasa mga kapatid para kayo mismo ang makasaksi na ang parusa sa pambansang kasalanan ay nakasulat. Ayan. Ezekiel 7:1 hanggang sa 27. Yan, bahala na kayong bumasa mga kapatid. Pagpaumanhin nyo na lang dahil nagbabudget tayo ng oras. Bawat minuto kasi dito binabayaran namin sa YouTube. Pag na-download na kung magkano yung kung anong ilang minuto, yun yung aming binabayaran. At sa lahat ng mga nakinig, mga kapatid, muli, tayo ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay. At muli, tayo ay magsasama-sama. Tayo ay hindi na maghihiwa-hiwalay kung kayo ay maniniwala at susunod sa lahat na pinag-uutos ng ating Ama. Lalong-lalo na yung inyong buhay, hindi hihiwalayan sa inyo kung kayo ay mananatili
sa pagtupad sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Siya nawa. At sa inyo ng mga nakinig at walang sawa na sumusubaybay, lalo na yung mga sumusunod sa mga utos ng ating Ama. Unang-una kay Rodessa Pastor Litana at kay Florida Pastor Helen Man. At sino pa? Dalawa lang sila. Dalawa lang. Siya lang. At ang kanyang pamilya. Ayan, mga kapatid. At sa lahat ng mga sumusubaybay, nakikinig, umuunawa at tumutupad ng utos ng ating Ama. Ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari, ang panganay na anak ng ating Ama na sa atin ay lumikha at tumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, ay sumaati nawang lahat sa katotohanan at pag-ibig. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Yan mga kapatid, at pakinggan nyo at panoorin muli ang pagpapatotoo dahil ito ay napakahalaga sa lahat ng mga gawain, mga kaso, mga usapan, mga itinakdang mga gawain ay kailangan mayroong patotoo o magpapatibay. At ang magpapatibay sa lahat mga kapatid ay ang sumasaksi o nagpapatotoo. Yan mga kapatid. Muli kong inuulit hanggang sa muli natin pagkikita at sa ganito ring oras at araw mga kapatid. Taas natin ang ating sabay-sabay tayong mga Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.